Here we go! Ayun na! The undisputed easy 1-5 round. Pabati portion muna kayo dito. Ay, ano mga sinasabi nila dito mga tropa pips? Maiti natin yung lumabas. Ang mga ano. Pero sa mga bagong pasok lang, game 3 na po tayo. The match will be between Execration at Click and Search. Kanina sayang, easy 4-5 na sana for Execration. Pero ngayon mukhang 3K na lang ang paglalabanan natin dito. Again, we are live sa ating studio. Number 5 na may aircon na. Sa wakas, hindi na po tayo sauna casting. Dito lang yan sa Mineski Pro Gaming League Season 7. Hashtag oras na. We'd like to thank our sponsors. Gigabyte, GameX, and of course, Mineski Infinity and SecretShop.ph and NXT Game. Maraming salamat sa Mineski Events Team, no? Paring LOL. Lon, kasi andyan sila. Laging nagmamarshal para sa atin. Anyway, ano nangyari dito? Sa wife ko, MM, binabati ko yung wife mo na si MM. Oo. Pabati daw kay Nico, sabi ni King Nico XD. Ayan, si Ibes, ayun, kaya pala. Ibes, binati kita kanina. Sabi, pinema ko ni Bianchi at saka pinost niya sa wall ko, batiin daw kita. Ayan, so yan, binati ano course mo? Sabi ni Mac 27. Oh, ano, Nino? Sa akin, political science po, sobrang lapit sa ginagawa ko ngayon. May politika ba sa Dota? Wala naman. Ewan, lahat ng bagay may politika, di umano. Nako, Lewis na naman. Ako, nilabas naman po si Tony Bubbles. Pero ito tama to. Pero binan nila Queen of Pain. Ay, very smart from Click and Search. First pick sa First pick sa Exe. So, pwedeng makuha nila yung Queen of Pain dito. Ang question ko lang, bakit binan ng Exe si Gyro? Could have been a good check versus Tiny Beast. Okay rin yung ban na, na ES, third ban ES, para walang pan-setup tong Click and Search. Ngayon, Beastmaster is a very good counter para sa Tiny Wisp. Oo. I-roll mo lang si Wisp. Kaya nga, pwede nang makangkong. Tulala. Oo, di ba? At saka maganda rin yung tulong ng ng map hawk. Maaamoy nila kung magkaroon ng paligiran ang Click and Search dito. Hindi naging nilaga yung tiyaga ng AM nila, naging itlog. Oo, naging itlog naging labanos. I like your move. I like your move. Hindi sa Dota, hindi gumagana lagi yung pag may tiyaga, may nilaga. Dito, pag may tiyaga, minsan itlog. All rights reverse. Ano yun? Ragnarok Guild. Hello. Uy, shoutouts doon. Tsaka sa pamilya daw ng Yu-Gi-Oh ba yan? YGO So, Yu-Gi-Oh naisip ko kaagad. Sana naman tama ako, baka mali. Manilenyo ako, Arcanis pa din ako. Ayun. Hindi naman masama yun, di ba? Kasi ako din naman sinabi ko na yan dati na kahit taga Manila ako, sinusuportahan ko ang Arcanis. Kahit saan ako. Saan mananalo. Kaya, yun ang matindi doon. Basta tayo sa sino manalo. Real talk. Medyo mainit ang MI ngayon kasi. Oo. Nandun si Jules. Alam mo, parang kumbaga ngayon, ito yung parang maayos ang synergy nila, Jules, Owa, Gio, Kuku, at saka si, kompleto na pala. Sabi ko na pala lahat. Yes. 6-man Dota sana Pero yun nga, para sa akin kasi sobrang okay na synergy nila ngayon. Jesse Bash, great captain sa drafting, kasi OWA naman sinusunod nila kapag sa engagements. Sabi ko nga sa inyo, minsan ko lang nakita si Jules at saka si Kuku na umatras. Imbis na, alam mo yun, LOL, di ba, sani tayo ang Mineski pag nakakita ng hero pag lamang sumasabog Pero doon, sinabi ni OWA, guys, mag-push tayo. Umatras! Datay dapat. Kaya sobrang laking respect ko ngayon. Nakikita ko parang sabi ng Mineski siguro, tara mag-mature na tayo mga tropa pips. Kaya lagi na lang tayong napupugo. Lagi tayong nai-intro boys. Nahiya naman sila ng konti. And that's a very good thing. Para sa isang team na supposedly naman talaga itinitingnan ng mga tao na top contender sa Southeast Asia. Hindi naman siguro parang top contender per se. Pero isa sa mga parang titingalain mo or titignan mo na merong tsansa na makapasok sa TI5, di ba? Or sa in-qualifiers nila, kasi marami pa rin magsasabi dyan na hindi, yung mga Pinoy magsasabi na hindi, walang karapatan ng Mineski, mga naman, consistent naman yung MI. Consistent na number 2. Diba? Parang silang kinangkong, kinangkong sila, dalawang liga yun Kaya nga. So, okay diba? Naman. Ang nangyari kasi sa Exec, nawala rin sila Ang problema sa Exec kasi nagbalik pala sila player tapos nawala. So, sayang. Malungkot din ako doon. Maraming kasi mga inaasahan. Ang problema kasi, okay sa Exec, pero nangyari, nawala sila ng mga panahon, biglang umariba yung TNC. Oo. Tapos yung TNC, kinangkong si Namoshi, parang okay sa wow kay Kuya Ice. Kaya nga, sa mga nagda-doubts pa rin hanggang ngayon sa kalakasan ng TNC, sabihin ko lang sa inyo na pinugo nila yung energy pacemaker na nagpaluhod sa Mineski twice.
So para sa akin isang magandang indication 'yun na May tulog, sila. may tulog. Oo, may tulog. May yung Chaos Dota is in the works. Sabi nga ni Kuya Duno at lagi mo aasahan niya. TNC literally hindi pa nai-scout. Mineski alam na ng buong buong sangkatauhan kung ano yung pipignan. Kumbaga Ryu yan eh. Ryu tatlo naman, Shoryuken, Hadouken, Tatsu. yung Tatsu. Ganon, basic, di Back ba? to the game tayo. I like the picks of execution. Pinili po si Randy Orton. Oo. Si Kuya Jorge. Kaya nga, dyan si Face Tesore, ang Randy Orton ng Dota 2. Ito makita to kasi may belt na to eh. Kumbaga ito, sabi ng execution, aba, gusto nyo ng suntukan ha? Yeah. Ito, meron ito suntukan. Kasi Aramit, ako ni si... Oo, nilabas na po mga kaibigan sa Skydome eh. Sa Araneta. Skydome, ito mas malaki to. Araneta. Oo, at saka ngayon, kasi ngayon yung execution naging ek-ek-creation eh. Ngayon, dahil na hindi. Na-ek-ek kami. Yung support nila eh. Di porke kulay asul o kulay violet, malakas. Banjolet Dota mga kaibigan. Nalabanos sila kayo, so ngayon palong naman. Eh, naglabas din ang Violet! Ay, I like this. Uy, Dark Sears Raptor. Dark Sea. DS Raptor. Tingnan natin kung ano mangyayari dito. Tandaan nyo ang ganda ng AOE ng click and search dito. So kung sakasakaling ang execution ay magpipresenta. Magpresentang umakyat. Kaya, hirapan din sila dito. Kakatapos. Pero hindi sila ganun ka, kakate. Hindi katulad nung kanina, may ES, may Echo. Ngayon, pwede lang eh. Kumbaga, saktong init lang. Oo. Lalo na kanina, yung click and search, sobrang explosive ng lineup. May Queen. Lahat nasa kanila eh. Ngayon, putol ang kamay nila. Oo. Pero ngayon, malaking challenge para kay Darkseer. Siya yung playmaker dito sa larong to eh. Not necessarily si Tiny Wisp kasi lalabas to mga mamayape. Mga habang nagkakagulo, sila yung FPJ. Sila yung dating sa may huli para pompyangin itong execration. Ngayon naman, challenge for execration. Kailangan sila magkaroon ng magandang placement. Ano pala? Oo nga eh. So, yan. Shoutout sa aming aircon na biglang umayos ng pagdating ni Lon. Si Lon talaga ang may sinabihan ko eh, kung di ka ayos, babaklasin Oo. kita, bibili kami bago. Biglang lumamig. Kasi kung di nyo alam guys, Alam ko kasi, kayong mga nanonood kayo, Tiny Wisp ulit, yun nga yung nananalo eh. Oo. Nagbibigay ng 1.5 eh. Pipigin nyo ba yung hindi nagbibigay ng 1.5? Kung nakakasawa yan, hindi kayo pwede sa pro. Kasi sa pro, minsan literal na 20 times mong gagamitin ng Queen of Pain sunod-sunod. Eh, siya sa'yo malakas eh. Anyway, Razor. Uy, ano? DNC Road to Forevermore. Ito pag natalo, yung XA, papaputol ko, yung 6 inch yun. 6, alin yung buhok mo na 6 inch. So, wag naman, kasi mahirap ng... Pero maganda yun kasi tama yan na magpagupit ka na ngayon ng buhok mong 6 inch. Dahil mainit. Diba? Ano to? Tanong ni paring Limhi. Ayan. Boss, bakit di naglalaro si Bimbo sa Minesi? Kasi ako ito, personal assessment ko. No Jules, no win talaga minsan eh. Actually, almost all the time. Kasi si Jules talaga, kahit anong mangyari, no, may tira pa rin, ano, may arit pa rin. Basta may arit. Kasi umabot nga sila third place. Oo. Iba yun. Si Jules talaga, mga kaibigan, na may swerte talaga. But para pumayat si Lon, galing Malaysia, kulang ata sa budget. Matagal ng payat yan. Nagpapayat ako. Oo. Diet din pag may mga boss, ano ba nangyari kay Jay? Parang bacon ang sagot nyo. Hindi nga kami team. Mineski events team kami. Events team kami. May team man kami. At saka nilong ko yun, di ba? Nahiwalay kami. Wala Mineski events team sa Mineski Dota. Wala kami pakisa nararamdaman ng Mineski Dota ngayon. Oo. Pero isa lang masasabi ko talaga. Kung sino yung maglaro sa kanila, yun na yun. Yun na yun. Ito nga sila actually, di ba? 7-man Dota is the future na nga, di ba? Wala nang limahan ngayon. Wala nang 6-man, 6-man. Baka nga magwalo pa eh kung gugustuhin nila eh. Pero anyway, yun nga, na si Jay ay nag-AFK lang naman po. Pabati kay Kangkong sa Arcanis. Oo. Kangkong pala yung Arcanis. Tingnan natin. I like it. Oo, again, yung mga banter nyo against yung mga Kabisayaan at saka yung mga Bisaya naman na merong gustong sabihing masakit laban sa mga taga-Tagalog. Huwag naman sana. Kasi pare-pareho naman tayong Pilipino mga tropa pips, di ba? Isa lang naman ang ating pinanggalingan. Isa lang naman ang arkipelago natin, itong paputa-putaking isla ng Pilipinas. Lex diba? the Great ng Pampanga, hello sa inyong lahat. Oo, shoutout sa mga taga-Pampanga dyan, lalo yung mga taga-Angeles. Well, okay naman yung mga picking sila ngayon. Ito, medyo hindi mo alam kung sinong papalag dito. Dalawang wrestler na nga kinuha ng execration eh. Isang Randy Orton, isang Razor Ramon. Ay, Bibi! Ay, ganda! Ang ganda! Ang ganda! Okay. Ngayon, it's a challenge for for execration talaga to outdraft click and search. Parang kaya pa rin ng execration kasi tandaan mo, at any point in time, kung nasaan si Wisp,
para sa akin, priority, patayin lang si Wiz. Kasi pwede siyang mag-attach kay Tiny or kay BB. Kasi si BB walang pakialam kay Boyd yan eh. Walang pakialam kay Boyd. Si Razor lang ang pwedeng tumaga-taga dyan ng konti, pero pag nag-inisnab na siya ni Maganda dito kasi, unang-una, dalawa na naman yung kailangan nilang balatan. Oo, moral dilemma na naman. Moral dilemma na naman sila. Oo. Tiny ba? Oo. Na explosive, malakas umampas, o BB na makate habang tumatagal. Pero alam mo, natanggalan ng tinik sa lalamunan ng exec eh. Kung nakuha ng CNS ang Viper, sila ang talo. Sobrang talo sa mid-game. Kate. Oo. Pero ngayon, hindi ganun ka-explosive yung CNS eh. Hindi katulad ng McQueen eh. Ibang klase. Iba ang laro pag may Queen eh. Hyper offense talaga eh. Hyper offense. Totoong hyper offense, sabi mo, first item niya, Threads. Tapos Orchid. Yung Sun King. Okay. Kanina, I like this mix. Mga magpapakita atang gilas dito. Lahat sila magpapakita Kaya ng gilas dito. Si Yards Dota, Darkseer, abangan mo yung mga... Yan na. Ito exciting kasi the future mga kaibigan. Minsan ko lang makita ulit ang Darkseer sa meta ngayon. Ako din. Isa sa mga nakalimutang tao eh. Nakalimutang, ano ba siya? Alien. Oo, tatsulok yung ulo kasi niya triangle eh. Kaya ganyan yan eh. Ito may pinapabati si paring moves like Yamate, si Arjane Amante, ang crush niya. Hi! Shoutouts kay Arjane, hello. So yun. So abangan natin lahat yan, abangan na. Oo nga ba? OBB. Win of it, blinking it, Bruce, dito, hinuli, ay, binungan! Ubos, pati pantubos, nakapas, nako, Iris Dara, Rabbits is real, double Rabbits, mga kaibigan, W2! Huli si Bo, patay ka agad kung kumparan may Tiny as double black hole, pero yun nga lang may mech na. Yun. Ano yun sa in-game? Sakto tayo mga kaibigan. Sa mic. Open. Sige. Yan. Shoutouts nga pala sa mga may tickets dyan. Yan. Anyway, gusto ko lang i-highlight dito na nagbabalik din naman po si Boy Hubo, the one and only courier for Kimo. Yan. Buo yung buong pangalan yan eh, pero naputo lang ng konti. Okay. So, pakilala na natin ang both teams dito. Execution on your dire side. You have Kimo as a Witch Doctor, Primo as Razor Ramon, Sun King for Fox, and Boombox for George. And last but not the least, nasa ibang dimension si Ito daw eh. Oo, ano yung nag-work siya dito. Very smart observer by the way, placement. Para kaya nag-boots ba siya agad? Ay, hindi nilakad niya. Aba, galing mga kaibigan. Tsaga, samantala sa kabilang side ng mapa mga kaibigan, si NS dito nag-aabang. Si Raven as Tiny, si Wisp nasa taas. Mag-aano sila! Magtotos! Na kung sino mang umabante mga kaibigan, may-eat sa trap. Tingnan natin. Baktos. Oo, abangers. Anak ko po! Ala! Very excited. Ako, sige, sino lalapit? Boombox dito, meron siyang pantakbo, kaya kung sakasakali, dapat iba. Ayan! Si Primo! Huwag ka dyan, boy! Pero kulang pa rin yan. Naipit, pero the tossback is real. Pero patay pa rin yun eh. That's not a great play anyway. Nakakuha pa siya ng goal dito. Siya pa yung first blood. Kaya nga, kahit dinala siya sa tugatog ng Tagumpay. Totoong siya yung nasa tugatog ng tagumpay. Ako ang nagwagi. Oo. At ito, binabantayan siya dito. Pero wala eh. Kampong na eh. Okay sana eh. Pero anyway mga kaibigan, pakilala ko na tuloy si paring Heartat. Yan, ipit mga kaibigan. Ako ang nagwagi. Okay na siya. Meron siyang stage dito. Meron pa siyang bamboo organ kung saan. Kausap niya yung ibon, no? Ito, inahabol na. Naku, delikado yung... Yung courier. Pwedeng tayo dito ni... Naku. Ayun na nga. Courier, snipe. Hindi na. Anong gagawin? Delikado pa dito, Primo. Nakakuha na yung TV? Pero mga right kick niya, isang right kick lang sir, na-stun yun nga lang mga galing. Nagkamali dito si Hart. Mamamatay pa yata si Hart dito. Wala na siyang stun, pakulong sa sarili para maiiwas. Oo. Pero ang galing nun. Alam ng execution na aabangan. Veteran moves eh. Veteran moves. Anytime, game time. Kaya nga. So yun, hindi ko tuloy natapos yung pagpapakilala. Yamaguchi dito. Yung Wiz, umangat doon para saan? Ewan ko, astig lang. Astig lang eh. Oy, nag-swap pala sila. Yamaguchi mga kaibigan, going for Darkseer. Yards Dota BB. This is not the usual JJ Garon that we see. Usually off-lane siya yung sakripisyo eh. Pero ngayon... Yamaguchi ngayon, nagkatagtsa na. Si Yamaguchi yung kanina sa mid, di ba? Kaya nga. Di ba? Si Yamaguchi ba? Siya yung nagbi-mid eh. Pero anyway, stun mga kaibigan, si Paxi tutulong pa ata na sana ang... ganda! Beautiful place. Pa. Grabe. Execution. At ngayon, anong nangyari sa CNS? They have Tiny Wisp na naman, pero this is not how they played game 2. Hindi sila namigay ng kills. Di ba?
Ganda sana. Medyo magaling niche play nila dito. The problem is, hindi nila ma-execute ng tama kasi sila pa ang namatayan. That first blood is very helpful para sa exec ngayon. Tandaan natin, Primo is one step ahead versus Tiny Wisp. Namatayan sila ng Wisp. Tandaan natin. So, everything is going well sa early game ng Execration. At least ngayon, nakakabawi sila. And of course, yun naman yung pinaka-importante dito eh. You transition your early game to Ride the momentum. Hindi, tsaka at least mapakita nila na kaya nila sumabay. Kasi Tiny Wisp pa rin yun. Kaya nga, kahit anong mangyari, Tiny Wisp to eh. Lalakas at lalakas to. Nag-stack na yata eh. Tingnan natin. Oops. Yun, meron na. Tingnan natin, pwedeng manakaw yan Pwedeng manakaw ng X yan kung sakasakali. Meron silang Sun King. Pwedeng utakan, pwedeng magtakma moves ang X dito. Uy, why didn't CNS go for the block? Alam nila na magkakaroon dito ng farming window para kay Pax. Siguro, hindi, ayan Deward ata na. Deward. Kalungkutan. Para sa X Utak din talino din. Pero alam mo, Lon, kung na-block ito, talo ang hirap si paring Fox. Dito siya magi-stack, pwede siyang ikutan ng Tiny Wisp. This is very predictable. Sakasakali. Pero nangyari nang dapat mangyari. Yamaguchi. Oops, nasa gulo na naman. Gagawin mo dyan, boy. Gagawin mo? Wala. Trust. Well, ano siya magagawa dito? Anyway, another stack. Uy, pero black ata. Bastos na ilo, mga kaibigan. Ganda ng ginagawa dito ni Fox. So, that small things. Sayang oras ng Wisp doon. Tsaka isang rin yun. Isang stacking opportunity. Could have been, another 100 gold. Pero ito, nagganda na siya, umila na lang siya ulit second hila. Hindi nga, ayun, nakala ko hindi mag-i-stack. Mag-i-stack yun. Pero ito, ano mangyayari? Primo? At least ngayon, defensive si Primo, hindi siya namamatay. At least siya nagtatawag ng, dito mo, hindi nagtatawag ng kahit anong gank call ang Execration dito. Okay lang, kasi at least yung Razor kaya mabuhay sa Tiny Wisp. At saka si Fox dito, relegated to jungling. And anyway, mga kaibigan, ibang gulo sa may baba, mga kaibigan. Dito, focus firing on Disruptor, respecting the fact na walang magagawa si Yaj Dotto kundi maglabas ng quill. Ano mangyayari? Wala lang. Paano napatay yun? Dinabay, access at saka yung kanyang baboy na hindi mo kang baboy. My God, hindi dapat ganun. Kaya nga Pero sabi ko nga walang magagawa si Yaj Dota, itong Bristleback kapag dinadive ang kakampi. Pwede lang siya mag-spam ng quill, pero that's it. That's it, Panizi. Yamaguchi, mga kami, nagpapalabas ang kita itong mangyayari. Raven dito, medyo nahihirapan ata. Alam natin na lamang sa pera, itong si Kuya Primo Bondal, despite him, a little bit, owned pagdating sa level, kasi nga naman tayo dito nahayaan kasi iba ang nag-rune control para sa kanya. Siya sitting pretty sa linya wala siyang inaasikasong iba. Itong si 4G ang bahala sa rune. Anyway, stun. Toss, dumating na si 4G, tutulong mga kaibigan, walang toss back. Tinos ang bola, pinapunta sa may kabilang dimension, mga kaibigan, niligtas ang kakampi. Sabi niya, andito ang buong officials ng barkada. Now Raven would most probably die. Tinamaan ng Meralco, patay siya. 4G, double kill pa. What? Dapat tinapon niya si Primo. Ang hindi ko na maintindihan, Lon, yung toss out niya kay Wisp. Tinoss out niya yung Wisp papunta kay Yamaguchi para iligtasan yung kakapi niya, pero tuloy pa yung pag-abante niya. Bakit? Wala ba yan? Kukunin na yung stop. At ngayon, mga kaibigan, Execration being Execration, just being really smart right now. Yan yung sinasabi ko na nagkamali ata dito, pero Yamaguchi is there to counter. Oops, Can he do something? Makati yan. Pwedeng magnakaw. At least the XP is there, pero can't really do anything about this one. Oops, dumating na mga kaibigan. Nakakuha pa dito, masakit yan. Ang kulit, kulit ng Execration, mga kaibigan, ang aasar lang, stealing the stacks, meaning medyo hindi makakapag-ahead Dotto. Pinabalik. Galing. Naku po, Pax, anong ginagawa mo dyan? Wala ka ng impale, easy cut ka. No barrow strike means an easy kill para dito sa kanila. Ilan? 3-0? Si paring Raven? Si Primo. Sarap ng buhay. Damage has been done. Napahirapan nila yung top 3 farm si George. Tapos, hindi pa ganun kayaman yung Tiny. Remember, nakawan ng stock kahit pa paano. At saka si Ewe dito, mga kaibigan, nakapag-solo kill. Kaya alam natin kaagad kung gaano kaganda ang nangyayaring early game. Nang-aasar pa itong baboy na hindi mo kang baboy. Yun ba yan? Ice Prad. Actually, maganda yung pinapakita exit dito maganda yung laning nila. The mere fact na 1-5 sila against sa Tiny Wisp lane. Ano na kagad yun? Nagsishow na ng signs na medyo in control sila sa game. How can CNS go out of this kind of situation?
Ay, ang silver lining dito, Lon, Yamaguchi free reign na level 3 Ion Shell on a Darkseer is a guaranteed harassment tool, pero talagang wala na siyang pakialam. Dito, just killing people, diving in. Dalawang baboy, tumulong na si Raven dito, tutulong si Paring Polo para sa kanyang katoto. Patay siya. Walang streak, pero still a kill is a kill para sa CNS. So, agad yung nangyari doon, pero dapat din na napapatay si Ewe. Gives chance to, There's ang ganda ng booty dito. Galing! Patay! Yun lang, you can never outperform Execration on their own turf. Kumbaga, hometown eh. Diba? Home court advantage para sa Execration kahit walang vision. Ano ginagawa niya doon eh? Kasi unang-una, masyadong risky yan. Gusto rin atang magnakaw ng stocks ni Yamaguchi. Ang problema, one step ahead na naman po ang Execration. Ano na naman? Kasi nangyari doon, si Primo, mabilis yung reaction time. Nakaboot siya. Oo nga eh. At ngayon, Abatos, mga kaibigan, nasa ng follow-up? Wala lang, haras. Tingnan mo, umatras yung dalawa. Laban sa isa, nagpalabas na po ng bagyong Dodong. Itong si Primo, and that led to, Nopi Panopi for CNS. Could have been a kill, actually. Pero wala eh. Dito, controlling the map. Map hawk. Oo, labas ng kanyang mahiwagang agila dito. Ang ganda ng control niya. Ito, yung Observer Watch, yan lang ang kita niyan, boy. Ito lang. Pero itong map hawk, lahat, buong side ng spectrum, nasisilip. Yaj Dota getting harassed by that boar na mukhang wolf, mukhang coyote. Mamaya pa mararamdaman si Yaj dito. Ito, sakit. Ito, pumapas na. Ang ganda ng pabalik. Might fall down here. This might be the break CNS is need. Ang ganda ng pahay. Wala. Nako, ang ganda naman ng counter ng Razor. Dumating bigla. Sinuchok tapos kinounter go at nako, he might fall down as well. Ang ganda ng TP. There's boombox at yun. Andun bigla lahat ng taga-execration, mga kaibigan. And that's a wonderful decision making from Exe. Could have been kumbaga parang abandon lane kumbaga hayaan mo na patay si Ewe di ganun talaga ang buhay, bulldog yan pero yun lang na presence of mind ng execration na hindi kaya natin to. They know na si Yaj Dotto sumama si Boomba. Hindi pa kasi ganun kataba si Kuya Yaj Dotto di ba? Samantalang ito si Ewe, mga kaibigan, si Darkseer nagpupush hinihila niya yung creep camp salamat sa kanyang mahiwagang magic itong Ion Shell. Yun nga yung kung bakit naman hinayaan ng Exe na makapatay na kaagad. Primo, mga kaibigan, finally dying in the hands. Killing spree, sayang. Kaya nga. So, may pag-asa pa ang CNS. They are slowly making the kills. Naku, Fox, kita nila ata dito. Mayroon silang dust. Malakas manggulo ni Fox dito. Naku, Fox, mga kaibigan, tumapanaw. Mababalik lang siya Wala! Naku, mali naman ng execution dito na sila naman yung pumapasok sa gubat ng ng CNS. Ngayon, mautak na ng CNS, naglagay na ng lahat ng pwedeng ilagay. Di ka kayo masama doon, meron silang disruptor Balik pato gaming. Hirap, mga kaibigan, para sa Exec ito. Could have been an easy game for them kung hindi sila namimigay ng mga ganong klaseng mga kills. Kaya sana nila pero ewan ko. Hindi ko gusto yung nangyayari ngayon Nakuha na nila yung objective to deny Tiny the farm he needs early game. Kasi nakakuha na sila ng stock pero natuwa yata si Fox. Natuwa, masyadong nalibang. And now, tingnan mo, we're relegated to pushing instead of actually roaming around and killing people. Yan naman yung nangyayari ngayon na napapakilo sila dahil kinukulang sila ng vitamina. Si Faceless Hore, item dependent rin na naman kasi. Diba? So, alam mo yun, mamaya pa kikilo si Kuya Jorge. Gusto mo ba yung decision na to? Nag-Midas muna siya. Tama yan. Matagal pa siyang yumaman Ano to, Battle Fury? Vanguard? What? Boy, what? Pumasok, mga kaibigan, Chrono, hindi ba niya gamitin ng dito? Araneta, pero simple. Maganda yung ginagawa ni Boombox yun, uma-action siya. Yan yung kinulang kanina Kaya nga, may TP dito si Ewe, nasa peligro. Ikaw! Binato ng wild access, mga kaibigan. Now, Yamaguchi might pay the price right here. Hinaras mo siya, ha? Ang ganda ng counter go ng execution. Masyadong maasim. Knowing na walang wisdom and Boombox. Showing you how it's done, mga repa. Samantalang dito nangaasarata ang CNS. Nako, siya pang ipit ata dito. Nako, heart, ba't ka nandyan? Hindi ka masasagip ni Cheese. Pero, alam mo nun, maganda yung performance niya. Nagdala siya ng TV, tapos alam niya papasukin. Kirinono niya lang sa mukha. Kaya, at nakakatawa dito kasi Boombox going for for Hand of Midas at nakakuha ng double kill. Aba, milyonaryo ka nun, boy. Para kang na-apply nun. And now, upline George. 6 yaw. Sarap ng buhay, mga kaibigan. Easy money, easy life. Oo.
Usually, ako, sasabihin ko sana, hindi ko gusto yung, Midas kay Boombox. Kasi parang parang telang kulay pula na ipapakita mo sa mga toro. It needs to become passive. To the hero being a passive hero kasi pero ang nangyari siya pa yung ma-action. Pero Lon, tandaan mo ang lineup ng CNS medyo aggressive. Meron silang Tiny Wisp, meron silang Darkseer, meron silang Bristle Bakito. So yung dito, pero pili ko naman hindi mas okay pa rin siya sa Magi na kasi yung Magi kasi Magi na. Ito kasi dalawang takas niya. Meron siyang yung time walk tapos meron pa siyang Araneta So kumbaga mas ligtas siya. At saka TD hamak na mas maganda sa team fight naman. Diba? Hindi siya one-dimensional na farm. Tama. Hindi siya farm takas-takas muna. Kahit anong mangyari, meron siyang tulong, may contribution siya sa society ng sa bakbakan. Yung nangyari kanina, the worst hitter na yung napili. Wala kang pumipili ng Magi Hindi, actually, sinabi ko na yung dati. Pero anyway, mga kaibigan, Fox dito, nakapagamit ka agad. Naku, kawawa. Dalawang ulti para lang kay Yacht Dotoy now is going down. Umutok. Primo Mavi nakakita pa dito, kidlat ha! Gagawin kitang 50 Shades of Grey din! Latigo! Latigo boy! Pumasok pero naipit si Fox doon. Nagsacrifice lang. Pero okay lang, it's still a kill for It is a kill. Both. Pero 2 for 1. Kahit sabihin ng mga taba, sabihin niya, Kuya Denki, hindi naman na-KS ni Primo. Hindi naman yun kasi iba na ngayon ang gold distribution guys. It's a little bit even now. Hindi na katulad nung dati na pag nalasit mo, mas malaki ang gold sa'yo. Basta makakill. Pero sa mid. Diba? Sa mid, nagpupush dito si Raven, nagbato pa ng Crepepas. Naku po, gagawin. Medyo pumapalag pa rin yung dito, yung CNS, all because of the Tiny Wisp combi. Pero kung ikaw naman execution fan ka, okay lang kasi meron ka naman George kahit paano meron kang fallback plan, di ba? Kanina wala silang fallback. Wala pag napugo anti-mage nga Samantala ngayon, sobrang chill. Grabe nga. Ito yun, pag napugo sila, Kangkong Kaya nga, babalag the score is 6-2-15 na at walang patay yung dalawang nasa highest ng execution dito. Primo, tawag dyan, Boombox relatively untouched. Kimo playing an awesome game kanina. Redeeming himself. Ito, sa top. Tingnan natin mga pinasukan na ata dito. Nakita nila si Boombox. Sabi nila, yan lang ang item mo ha. Sumali pa sana si Boy Hubo. And this is a Battle Fury for Boombox. Okay lang. Parang kailan lang, no? Habulin mo yan kasi kailangan mo ng damage At anyway, wala tumigil. Sa bagay, Lon, kasi mas maganda na para sa akin, mas maganda ng Battle Fury kasi may Moon Shard naman, yung bagong item na dalawang Hyperstone ang gamit. Mas mataas ang bigay na attack speed nun kaysa yung Sentry Ops. Kita si Kimo dito, nag-off siya para lang bastos. Nako, he might fall down here. Nako, pinabalik. Hi, kamusta? Sayang yung kill niya, yung streak niya. Kaya nga, namigay siya dito mga kaibigan. Killing spree and what? Kumbaga parang what the hell are you doing there? Dapat i-anticipate na niya na mayroon dito laging merong Shurabel Sword. Sayang. Kimo. Naku, Pax, mga kaibigan, nakakita ng Tatsulo Kapulo, Chrono, ginagawa agad. At nakataas ang kamay ni Darcy Maisuko na daw siya. Ayoko na, Jer! Hey! Pero pasok! The comeback is real! Naku, pinatay ang sarili! Raven, sinapak! Oh my God, malungkot! May damage mo yung toss? Hindi na damage yung kakampi, pero pinitigan lang. Pinitigan niya ni Boombox Okay lang, ginawang pain. Kulit nakakatawa tinaas na lang ni Yamaguchi yung kamay niya, sabi niya, ayoko na, Jer! Pero buti lang dumating mga kaibigan na wonderful avalanche from Tiny led to a kill. Pero namatay din yung nila. Both trades here, pero okay lang siguro. Good trade, better than nothing. Kaya better than nothing, pera rin naman yun. To si Hart may may mangga. Kaya pagmamahal ay may mangga. Medyo maka-Pilipina to, pambansang prutas mga kaibigan. Gold draft tayo. Oy, pa-click, sir. Ayan. Ay mali, kaya pala ginagawa ko. Naku, umangat sa CNS XP. Ng XP. Naku po, ganun din mga kaibigan. Almost the same. Pero the mere fact na umaakit ang gold graph natin, ibig sabihin medyo gumaganda ang laro ng CNS. Sa akin dito, pag nakuha ni Ewe yung item niya, tsaka siya kikilos Hindi ba siya kumikilos? Ang nangyayari si George yung napapakilos pero sakit. Yung sakit naman ng putok ng yung last will. And anyway, kahit paano kasi nakakuha naman ng pera dun si Necro. Nako, Mega Necro na. It's time to push. Tingnan natin mga kaibigan. Diniward bastos! Diniward, Dinirun. Ito sa top, may baka nyata dito. Tingnan mo, ano ginagawa ni Boombox? Hindi natatakot mga kaibigan kahit andun si Paring 4G. God, the respect! Boombox, Abatos, medyo hindi combo pero click patay. Binatukan, Pax, ito naglalakad mga kaibigan. Nako.
Anytime na nakapatay tayo ni Wisp dito. Ang ganda ng galawan. Oy, na-stun pero coverage mula sa execution tumutulong si Primo. Naku, si Primo. Relocate. Nandito si Yaj Dota. Maasim to. Didi siya pero wala silang pinaglalaban dito. Pwedeng umepi. Are they going to fight? May ulti si Hart. Pinabalik mga kaibigan dyan ka ulit. Baka nandun si Tiny. Hindi, si Wisp lang. Naku, maasim naman to si Hart. Oo. Okay na yun eh, miscommunication eh. Kasi ang iniisip siguro hindi naisigaw na dapat kasama si Tiny. Kung kasama si Tiny, could have been a good cover from CNS. Teka, ubos pa rin sila doon, pre. Hindi, meron ng pabalik, meron ding ulti si Kuya Disruptor. Could have been di lumaban, no? Oo, nagulat sila na mag-isa ka lang. Wala mga kaibigan. The score is 9-18. Execration still holding on to their wonderful lead. May blink na si Fox. Primo, ganda na ng item. Mech na rin to, Kimo. Looking for ano to? Yung kailangan si Boombox mag-relax lang muna. Hindi niya kailangan actually, hangga't wala siya Battle Fury, wag na lang siya muna sumama. Wag na muna siyang sumali dito sa gulo. Anyway, buo na yung Battle Fury niya. So anytime na kailangan niya ng raritan dito, nakuhuli si Primo maraming kidlat sa kidlat. Next follow-up, where is it? Abatos, where is it? Nasaan na? Hindi pa niya nagagamit. Sulit pa, na-stun pa tuloy. Dapat binitaw mo na lahat. Kaya nga, itong si Kimo, mga kaibigan, medyo nag-isip, pero okay lang. Okay lang naman ni Raven. Napakasakit pa rin ng Tiny Wisp, pare. Kahit anong sabihin mo, may Iron Shell pa. Oo, yun na. Hindi lang Ayo Wisp, may Iron Shell pa. Armor Wisp, Combi. Parang ang sarap ng buhay ni Tiny dito, kahit walang katulong. Kahit, sige mo si Porgy, wala namang ginawa dun eh. It's literally a manual Tiny. Pero mamaya mahirapan yan Tiny yan kasi hindi ko pa nakikita kumilos si Ewe. Oo nga. Si Ewe ang X-Factor dito. Lalo na ngayon mas mabilis pa mag-push ang execution. Kasi ang ginagawa nila ngayon 4-1 pa rin eh. Hindi ba naman sumasama si Ewe nga hindi sumasama eh. Hindi ko nga alam kung ba't si Ewe nag-relegate sa sarili niya sa push. Remember, meron siyang primal roar. Literally, kada makapag-roar siya, merong isang hirong tutumba. That's 3 seconds doon eh, di ba? Pero tama lang rin siguro, they own the map dahil may map hook. So, at least, ang iniisip niya kasi dito, pagka umalis siya sa lane, mabibigyan niya ng room. Oo, tama. Mabibigyan niya ng room yung George. Kaya nga. At ngayon, dahil medyo hirap sila sa mapa, hindi ganun ka, nagpupush kasi si Ewe. Mas nakaka-farm si George. Medyo malungkot si Boombox, kumbaga okay lang rin. Medyo malungkot dito si si Raven paring Polo, aganim lang item niya dito, hindi katulad nung kanina meron siyang blink dagger words. Nag-adjust siya kasi kailangan niyang magpakuna. Nakabalik Ewe, mga kaibigan, nausog. At ang sakit na rin. Oy, na naman. Nilabas na the future pero plus Epi. At napakasakit, Kuya Eddie. May death word pa. Oh no, Raven. Pero inangat, sinapak dito si Kimo. Kimo, boy pa sila mga men. Overstand! What a play kami ngayon pa Soda. Pero hindi! Lamang na si Eres! Hindi nila pinasisin the future! Masakit ang the future, mga kaibigan! Double kill. Alam mo, may malayang execution eh. Hindi na kasi gumagana yung ward sa loob ng chrono. So why did Kimo put the words inside the chronosphere? But great play coming in from CNS. Alam mo yung nangyari? Nag-focus lang sila sa Tiny. Nakalimutan nila may Bristle Baboy. Kaya nga, andun si Sonic the Hedgehog, umikot lang eh. Tapos nag-quill spray. Napakasakit kaya nangyari. At ngayon, ang gagawin nila niya, syempre, sabi niya, okay na ako doon, mga tropa pips, SNY na ito. Ang sakit. At of course, again, kulang pa sa vitamina si Boombox, hindi niya pa kaya kasi malambot pa siya. Battle Fury, Midas, that's it. Wala man lang siya kahit siguro na dito. Kailangan niya ng BKB. Masakit pa rin, Kuya Eddie. Ibang klase. Alam mo yung Tiny Wisp plus yung Yamaguchi tapos Iron Shell vacuum. Kaya nga ang Katejen! Alam mo, pagkalabas ng wall, kinabahan ng Exe kasi nahila kaagad ang tatlo. And that led to a good position for Bristleback to actually go in para ma-spam niya yung quill. Palong-palo. Samantalang ito, farm lang sila Boombox. Saka mali dun si Ewe Ngayon na nga siya action. Nahuli pa siya. Oo nga eh. Nahuli siya napabalik siya. Ang galing ng disruptor doon. Sa totoo lang. Maganda yung nung nahuli si Ewe, alaws na eh, no? Medyo na-alaws siya. Kasi anytime na dapat unahan to eh. Execution can opt into to initiate eh. Kasi kaya nila eh. Meron silang roar, meron silang araneta. Maganda yung meron silang
yung tawag dito, yung boy bawang crackers, lahat na sa kanila talaga. Feel ko dapat yata mauna sila. Pagka naunahan sila, kangkong rin sila eh. Take note hindi gumamit ang Tiny Whisk ng ng relocate casual walk-in lang sila dito. So alam mo na kaagad, paano pa kaya pag naikutan nila yung exe, di ba? Nako. Necro Trianger, anong ginagawa? Ay, hindi na nakikita. Hindi na nakikita yung smoke. Nako, si Ewe, delikado na naman dito. Siya na naman, nag-roll para kay Yoshdoto. Pero nahatak siya at nako, Riyadj, just doing the damage. Look at this, Ewe. Pipis ang mukha! Oh! Killing spree, Riyadj, Dota. Samantalang may ibang target dito, sila Kuya Kimo and Boombox and Fox. Okay lang, namatay naman yung Tiny Whisk. That's a win for them, Riyadj. Sakit na ni Riyadj dito, hindi sabay pause. Kaya pala DC si paring Heart. Pero, ang galing kasi yung anticipation from Execration, they know that Tiny and Wisp would go for this tower in low HP. Inabantian na nila kaagad. Sabi nila, dito lang tayo hang out. Ayun. Pinitas. Malungkot. Oo. Kaya ngayon guys, parang sinasabi ata ng Exec na hindi invincible ang Tiny Wisp combo. Masyado maasim naman yung nangyari sa top. At yun ang kuryente dito. Ngayon mga kaibigan, shoutout sa Meralco. Sakit ng kuryente. Si Yamaguchi, anong ginagawa niyo sa buhay niya? Ayan. Medyo mayaman din si Yamaguchi. May casual platemate, sundalo daw siya Ayan, this would be a Shiva's card, I believe. Oo, Shiva's card. And Shiva is good versus any melee carry. So itong si Face is good. Tama rin yung item ni Tiny, hindi niya na kailangan ng dagger kasi may Speedy Gonzales Oo. Ang ganda ng huli. Delikado si Fox dito, mga kaibigan. Nako, grabe naman! Beautiful play by this CNS team. Speedy Gonzales, hindi niya makahanap pero Yamaguchi medyo nagkamali doon nauna niya yung vacuum bago wall. Wall muna, tawag dyan. Nakita mo yung parang parang hindi mo alam kung sino man nanalo Paganda ng bitaw. Oo. Exciting yung yung mga pinapakita na si Eres. Kaya nga medyo nag-alangan lang ata doon yung kung bakit naman kasi yung Execration nag-alangan. Ang dami nila doon Could have gone for a good cover pero napili ng Execration na mag-farm. Okay. Hindi. Nagamit nila yung mga skill nila sa top. Pinatay nila yung time. Kaya nag-passive na lang sila. Okay lang rin yan. Si Boombox ang kailangan yumaman dito. Hindi nila kailangan magmadali. Pero Raven dito mga kaibigan, trying to chase Boombox farm. Kung sakasakali siya yung masaan ito manali. Ang pinakamasama kasi dito, malambot pa rin si Boombox Oo nga At sakit, ba't ganun yun? Nakakakuha ng maraming stacks ng ng Warpath. So that's an easy right click. Hindi man lang nagtitrigger ang kanyang backtrack dito. 1.2k HP with Aegis. That's not really too tanky. Totoo, pero let's say, paano didiscarte dito? Kung si Boombox, si Boombox yung C dito, kailangan maging maganda yung chrono niya. Yamaguchi walang wall of skills dito. Ayun. Yoshdoto napapabak niya. Diyan ka ulit! Ang ganda nito. Nahuli ata si Boombox. At nako, kinakangkong siya. The Aegis Marple daw. Putok! Boom! Pwede. Sa baba. Ay, ito. Tony, wala lang siyang ginagawa dito, mga kaibigan. The death ward is real. Great play. Ang ganda. Pero naman sabihin ko sana, Lon, na tawag dito, matalino ang CNS Ang katip pala talaga ng BB na naka-ion shell. No TV technique. Chrono. Ang ganda, swerte pa. Ang ganda play dito. Boombox saving his team from annihilation. Nako po, Raven. Nasa peligrosong lugar, mga kaibigan. Nasto siya dito. Ayun. Ganda naman ng doon. Ito na si BB. Kailangan nilang pansinin si BB. Nako. Walang stand, Kimo. Kailangan ka. Ang ganda. Masyado maasin naman si Raven doon. Pero Fox dito. Nako, nauubos sila dito. Catch the future. Lumilima. 5-on-1, mga kaibigan. Oh my goodness. Nako, kailangan nilang pansinin to. Walang mana si Primo, mga kaibigan. Destaror. Tumalikod. Napakasakit, Kuya Eddie. Bagyo. Inirapan pa rin. Pero mamamatay siya dito. Nice play coming in by Execration. That's a great play coming in. Pero alam mo yung nagkamali doon yung yung Tiny Wisp Pag-landing nila hanggang sakto yung araneta ng Boombox. At saka tawag dyan, parang in-underestimate ng CNS yung capability ng Execration na magpadala ng napakadaming damage. Kanina, huling dumating si Pax So, yung epicenter niya sumira talaga sa game plan ng CNS. At saka yung maganda doon, kasi wala bang skills yung cooldown pa yung wall. No wall, no win Parang ganun nata nangyari dito, mga kaibigan. Wala. At saka yung mali doon, hindi ko alam bakit
pumasok pa yung Tiny Waste. Dapat binigay na muna nila kasi dapat binasag na lang nila yung Napitas nila si Boombox, Aegis is gone. So Di ba nagpupush sila sa top kanina? Dapat binasag na lang nila Oo nga no, nag-cancel TP! Nakatak na eh. Kanina, huli na nilang X naka-cancel yung TP ni Dalawa yung nakatak Tapos dapat okay na yun. Nag-relocate naman sila pabalik. Oo. So alam mo yun, dapat binasag muna nila, tsaka sila nag-relo. Ang nangyari doon, Lon, parang, misplay. Mabilis lang yun. In a sense, kasi yung cancel ng TP dito ng nung vacuum ni Yamaguchi, para i-cancel yung TP ni Boombox to defend tier 2. Tapos ito naman si Tiny Wish, dapat na nila dapat, tinulungan na tayo para easy push. Masagit na. Ang ginawa naman ng Tiny Wish, pumasok kasi akala naman niya ata para i-kill ulit si Boombox. So, medyo kanya-kanyang galawan. Well, breaks of the game, nila. But still, a very good chrono coming in from the Cebu sensation. Ang si Boombox. Pwestuhan ni Boombox. Still, malambot pa rin siya. Malambot pa. At saka Iron Shell plus Breezy, ang kati! Makati pa sa balat ng Street Children Makati pa sa higad. At dahil yun, hindi lang higad ang Makati pag-fax. Nakahuli pa isa dito mga kaibigan, isang insta-burst. BKB, First BKB? Alin? Ata. At saka, ang ganda ng item din ni Pax, item choices mga kaibigan, Blink, tapos Eul Scepter, and probably a Glimmer Cape para dito kay Fox. So magandang cover niya kung sakasakaling kahit sino. Ay, oo nga no, kasi iki-Glimmer Cape niya si Kimo pag nag-deathward. Ano ang item niya? So yung panaga ni Leona. Para sa niya? Yung upgrade ng medallion. Medallion plus talisman of evasion. So pag nilagyan niya yung kalaban ng Solar Crest, minus armor, tapos magmi-miss yung atake. So magandang asset yon versus Tiny para mag-miss yung right click niya. There's a bait coming in. Binibait nila dito si pumasok na Mabe, nasa ng Chrono, hindi pa niya gamitin, pero may post coming in from Boombox. Bakit kaya pala na DC si Fox dito? Nasa malayong kabihasnan. Could have smelled this one. Kung matakma ang CNS, dapat kapit sa patalim. Kaya bang kumapit? Hindi yata abot. Hold down? Ilang seconds? Naku po, GG. Pero, hindi. May TV ba yung mga ibang CNS? Tingnan natin. Cool down. Naku po, cool down. Patay. Type hats mga kabi. Anyway, malayo din naman Lon Kaya wala na, sacrificial na gagamit pa siya ng laro kito kung hindi na ginamit na. Bakit? Gusto niyang mapunta sa Araneta Raven, lumaban mga kaibigan. Nakapag na buhay! Bakit mo kirinono Boombox? Sobrang greedy ng mga tropa natin na sayang yun. Oh my God, this can be a push. Tumatakbo mga kaibigan na surge pa itong si Raven, naglalakad mga kaibigan, nagtawag. There's the sakit pero ayan na sinasabi ko! Ating mga kaibigan, napakasakit ko! Ready, boom! Right click! Boom! Naku! Primo si Fox namin tutulong, sabi niya, hindi ka namin papayagan na makapasok, pero wala. Hanggang doon lang ang damage. Naku, delikado sila dito. Pinabalik! Maubos yata yung execution dito. Wala ka ng bala! Hinagis, Fox might fall down as well. What a play, pero hindi. Makamatay yata siya dito. Makapag-blink out pa, saving his own life, pero Lotus Orb dito, para kay Yamaguchi, let's see how would this pan out para sa pero basag yung top. At tingnan mo si Ewe medyo na petty ata. No choice dyan pero the biggest concern would be bakit mo krinono yung nag-iisa at yung bilog pa, di ba? Oo nga so sayang. Siguro inisip niya baka makapag-cast pa ng skill. Baka may backup kasi o something. Baka mayroong tao doon. Pero I mean sapak-sapakin mo lang. Hindi ako kumbinsido Ako din para inisip mo na nandun si Tiny kahit ano. Pero nangyari doon, napatay si Kimo. Kaya nga kasi andun si Tiny. Si Raven. Nakita nga nila na na krinono, nagmadali sila. Pinarata nila yung mga kalaban. Takbo agad yun yung concern dito. Piling-pili lang rin yung stans. Actually, maraming disables yung execution, but they have to be careful on who to stun or who to disable. Kasi, at some point, pag nagkamali sila ng bitaw, pwedeng magulong. Kayo ngayon, totoo yan, ini-ignore nila lagi si BB, and BB is actually posing a threat. With Crimson Guard at saka Sange and Yasha on his side, sobrang sakit. Mabilis umampas yan. At saka, lahat mahahabol niya, provided na hindi makapag-blink itong execration. Kaya ngayon, para silang hinahabol ng galit na aso. Baboy. Galit ng baboy. Totoong baboy. This is turning to be a classic game. Even though lamang ang execution sa kills. Pwedeng bumawi ang CNS. Sige natin. Still has the mechanic. Look at that. 2.5 lang yung paakyat na. Network. Wala na yan. Hindi na yan. Kaya nga.
Ngayon, tandaan natin guys na hindi naman kita ng mga players na yan yung graph. So, ang naaamoy dito ng CNS medyo pantay pa. Oy, silip nila. Ewa dito. Oy, may naiwan na Aegis, mga kaibigan. Ang peking Aegis. Ang peking Aegis. Para kaya tayo sa maglulako. Wala po. Oy! Wala si Drizzle Babo. Kaya yung mga mamalikmata, no? Mamalikmata daw. Oy, Aegis! Isa to naman mukhang Aegis eh, di ba? Mas mukha pa ang Aegis kasi sa totoong Aegis. Yung Aegis kasi na totoo, mukhang ano lang eh, mukhang puso ni Shadowpin, di ba? Anyway. At mainit ang laban, anybody's game. Hindi na rin makabante kasi ang mangyayari, kaya silang matastas ng dalawang big boys. Sabihin natin ang rugby Dota na to. Kung sasakali lang na umabante ang execution, iikutan lang sila ng Tiny Wiz, may vacuum wall. Sa back. Tsaka harap sa kanila si Baboy, si Drizzle Baboy. Kaya nga, meron silang bouncer, may front line. Actually, yung problema dito, hindi nila kaya isang mabilisin si Baboy. Kasi, kahit na kinuha mo si Razor Ramon, chup-chup pa yan eh, matagal pa yan eh. Tatamaan siya ng magic ng quick spray. Wala pa man din, no hex present for execution, and I believe... Parang dapat kada mag-damage item si Kuya Ewe dito. Kasi something to help the burst eh. Wala silang burst. Wala silang burst kahit isa. Hindi mo pwede consider na burst si Razor kasi kailangan pa niya chup muna eh. It takes time eh. Kasi ano nangyari dito sa kabila, yung CNS, meron sila burst, makahuli sila isa, gana. Burado agad, di ba? Hihintay sila ng Pasko. Nako po, yan, camping muna. Camping Jay-Z. Samantala tayo ni Mr. Man po mga kaibigan, posing another threat. Wala pang BKB yan, Jer, ha? Casual AC. Alam mo ba't di sila nag-BKB? Para sila yung banatan. Yung mga support nila. Dapat... Ako, babasahan ko pa sila dito. Dapat tipi mga kaibigan, nervous si Ewe. Nervous. Ay, nako. Si Kuya Bulldog eh. Nagugulat ako na sila ba yung nakakaabante dito. Kasi grabe nga, ine-exert na pressure eh. Yan talaga, you have to respect Tiny Wiz. Para sila kumbaga sa Marvel, yan yung Strider Doctor Doom eh. Ang hirap i-ignore. Kahit gusto mo kumbaga irapan mo, pero pag nakalimutan mo, bigla na lang wasak na yan. Mahirap. Tsaka ngayon, alam mong pag nag-commit ka kay 4G, wala ka na signal eh. Kasi baking wall eh. Ang layo eh. Bigla na magkatawag ng baka mga kaibigan maganda ang signal. Pero sa akin naman, execution still in control. Pero dahil nga wala silang burst damage, nahirap na rin silang pumasok. Kasi anytime pag pumasok sila, nakalaban yung yung Tiny Wisp eh. Tingnan natin. Ayan na. Si Tiny Wisp. Na Shiba LaGuardia. Na yellow. Peking si nakita niya, Peking Aegis. Nako. Ayaw nilang palagan si Yaj kasi ang Drizzle Baboy, only bad teams will come. Ilang beses na nilang pinalakan. Ay! Inabangan ko doon. Wanna play sa Makapag-cancel ba ng TP? Tingnan natin, abangan natin. Parakita nila si Ewe! Hindi nila nakita mga bilis! Wanna play mga kaibigan at nako, i-relocate lang yan. Samantala! Timing! Oh my God! Exciting matchup! Alam mo, ang ano ko dito? CNS is doing it! Tingnan mo, iniwan na. Sabi, paala ka dyan, Wish! Kukunin ni Tiny ang Aegis! Nakakita na sila dito ni Razor Ramon. Kaya nga, Razor, mga kaibigan, nasa piligrosong lugar. Medyo mag-isa ka lang dyan, Primo. Hindi naka-inb. Nakakuha pa yung Roshan ni Tiny! What a play by CNS! Execution is... Kumbaga na na-shake. Na ankle breakers ni Stephen Curry. Naiwan mga kaibigan. Ankle breaker. Nagpakita lang alam mo yung masama doon? Nagsiba lang si Yaj. Napatakbo na lang. Kaya nga. Tapos, lumabas lang si Raven. Nabati. Oh my goodness. Yamaguchi and Polo combination. Oh my God. The future. May asin pa talaga na si The Future pare. At saka ngayon tuloy nakakatuwa kasi execution ginawang bata eh. Yung CNS ang bata dito eh. Pero sila hindi magsasabing bata yan. Pero nangyari dito, the item choices of execution, nahirapan sila eh. Kasi, ewan mo, parang kulang pa eh. Hindi nila kayang dumigmas dalawang higante. Ganun yung nangyari. Kumbaga si Ultraman, isa lang yan eh. Isa lang eh. Dalawang monster na kalaban. Naku po, walang Godzilla. Tsaka problema dito, si Razor Ramon, kulang pa rin sa, kumbaga yung partner ni George, si Razor Ramon, kulang pa sa vitamina eh. Kaya nga eh. Wala siya ganun damage, pre. Meron siya Aghanim Scepter, pero this would help on pushing. Ang problema, nasaan ang push? Nasaan banda? Wala. So, this is going to be an interesting part. Tingnan mo, yung top 4 dito, anybody's ball game. Tandaan natin mga kaibigan na naghihari pa rin si Boombox pagdating sa pera, pero it doesn't really matter kapag winawasak na ang bahay nyo. Totoo. Diba? At ito ba yung masama na nakawan pa sila ng Aegis in your face?
And now, tayo ni Maverick secured that Aegis. This could be Ang dami. a Mantos Ayan na, 5. umangat na sa lipunan, Kuya Denki. Oo, yan na, siya nang nanaig. Oo, nanaig. Kita mo yung taga-yoyo niya, oh. I will always love you. Gawa na ko po, Porgy, mga kaibigan. Terror. And definitely, Yan. ito yung dapat ginagawa ng Exe. Hindi chrono. Oy! Naku po! Naku po! Naku po! Axe, ginamit ang Glimmer Cape. Pero Naku, napakasakit, Kuya Eddie. Pinabalik. At Oo. is that a good call, Parikoy? This is very risky. Para sa execution kasi yung Ay! gem. 2 for 1! Nakuha pa yung gem! Naku po! My goodness! Naku, Let's see what nangyayari. is happening dito. Patakbo. Pinoy nahabol. Patakbo pa! All of this, the commitments coming in para sa isang quiz. That's a sulit na buhay. Pero ano, Yung bodyguard namatay para sa kanyang para sa kanyang sa amo. Oo, sa Okay amo. lang yun. I will always love you, Whitney Houston. Sabi, napakanta ng Hinday! Alam mo, ang hindi ko na maintindihan is, execution. Ang laki ng commitment. Wala pa Oo. mapatay yung wispy. Oo, lahat ibinato eh. It took 2 just to kill 4G. Oo. At ang masama doon, dumating na yung boss. Hindi pa pala yun yung boss. Naawa ako kay Pax eh, kasi ang gusto naman talaga ni gawin ni Pax, mag-borrow. Pero napilitan na siyang ibato, lahat ng pwedeng ibato. Epic ba yun? Hindi siya nag-glimmer cape pa siya, nag-yules na siya. Kaya nga siya inabangan eh, di ba? And anyway, mga kaibigan, buybacks coming in from execution, they need to stop this high ground. Nako. Everything is going now for CNS. Kaya, accidental gang. Oo. Kumbaga yun ang, kumbaga, na ano sila eh. Nagulong sila, the worst gang ever. Pero ang ano naman, big props to execution, naging mautak na sila. Ang ginamit na kay Wisp yung roar, hindi chrono. 'Di ba? Pero parang kasing kinukulang sa damage, dapat yata nag-MJO na lang eh. Kung sakasakali, Mjolnir para kay Kung na Battle Fury, wala kasing farm si Boombox eh, kaya nga siya pero kasi isipin mo, kulang yung damage siya. Malungkot siya dito. No attack speed to mention and crit. MOM okay rin. Pero mag-crit na siya dito. So sabi niya, sige na, ito na may DPS na tayo. Pero how do you stop this one? Raven just pushing. Meron nata siyang manta sa hindi pala manta. Naked Yasha to Heart of Taras. Samantala dito nagkakahip ito na. Mayaman na. Nasa likod na naman si Borgi na naman. The commitment is there. Naku po, tisigaw na naman. Pero hindi, maganda to. Nakikita mo dito, there's the pause na naman. Hang. Bosset. Sabi ni paring Pax. Kasi nandito mga kaibigan. Tiyo mo, Boombox and Company forced to actually play defensive. Dapat siya yung naghahanap ng kill. Remember, kailangan mauna nito ni... Sige. Kailangan I think that's a good choice. Nakapitas. Pero, Lon, kailangan mauna lagi ito si Boombox eh. Kailangan makabitaw siya ng magandang chrono unless makapag-set up itong CNS, and that's a very, very hard thing for tawag dito, execration. Ano ba nangyari? Bawasan nyo volume nyo. Ay, ako ba? Sorry. In-adjust ko na to kasi napansin ko ngayon medyo malakas ang aming road mic kaya itatalikod namin sa inyo is na bear. Pero anyway, chrono mga kaibigan, ginamit ang agad. Catching only one para lang to kay Raven and na Boombox. Uy, pero maganda yung dito, epicenter. Catching Yaj Dota mga may whittling down, wala siyang HP, nagtoss itong si Raven. And what should they do against this one? Dahang napupugnaw ang CNS. Kulit pa, itong si Raven, wala ka boy! Patay tayo dyan, meron siyang Aegis. So kung sakasakali, kaya niyang chipuin ito. Pero nakapag-nakaw si Primo ng napakadaming damage. Abangers, Fox. 2 seconds, 1 second to go for that stun. Walang backup dito. Wala kang BKB. Mukhang masisingko ata. Uy, kaya pa ni Raven. Nag-right click pa. Masakit. Oo, masakit pa rin. Oy! Sige pa. Kayo magbibiro dyan. 18 seconds para makapag-grow. Pero wala siya magagawa. Mahabigan. Walis ting-ting Dota. Sakit. Grabe, respect the MC, yo! The boss. Kumbaga, dumating ang Yakuza. Ang Yakuza. Ano nagawa? Nagtakbuhan na. Mantakin yun doon. 4 yun ha. 4, pinaligyan ng isa. At yung 4 ang umalis. All my what? Lumabas ang Super Sentai. Kumbaga, ang rider change. Kaya, at dahil doon, meron siyang 3 chow. Easy cut ka para sa kanya. Easy cut. Anong gagawin ng... Ano nangyari dito masakit. Wala eh. Wala pa kailangan nila ng pantastas. Super Sentai sila pero kalaban mo Ultraman. Ni right click lang. Grabe, nilabas na kasing laser sword ni Voltis 5 eh. Akala mo, tama na yung naisip ng execution dito. Actually, tama yung target nila. Si Kuya 4G ang ultimate panggulo eh. Ang ultimate buset eh. Kung sa signal, siya yung nagpapagulo. Pero at some point, di ba rin nila mapatumba?
Ang problema dito kasi nga tama ka doon, no, nag-overcommit lagi sa Wisp. And after no choice sila doon eh. Talagang first priority kill. Pero 2 skills, gagamitin mo kaagad. Gagamitin mo kaagad yung ano mo. Pero yung nakaulit dito si Bibi. Walang buyback si Bibi, di ba? Wala, tinitigan lang. Meron siyang buyback dito, Marvel. 80 seconds to go. So, eliminated siya sa game. I guess, meron tumitipi itong isa. Sino kaya to? Tumakbo si Wisp. May dala ba siyang backup? Buyback ba to mula kay Bristleback? Pwede yun. Buyback Bibi ni Wisp. Hindi, wala. Naku, nagkamali sila dyan. Diyan sila nagkakamali. Mga ganyang papitas. Alam mo, could have been a smart play kung nag-buyback si Bibi, kinapitan nila, tapos tumulong bigla ito. Diba? Sila yung maglalamang eh. Kasi remember, walang skill ang execution. Dalawang ulti ang wala kaagad. Just to kill Bristleback. And it could have been an opportunity for CNS to go for another wrap around. Oo, tama ka doon. Hindi ko lang alam. Ngayon, mapabuyback pa nila si Bibi, that's a win. Oo. May buyback siya ngayon, pero I think it's a little bit too late. Could have had a good opportunity, Lon. Pero wag sila masyadong maasim umangat. Oo. Handa ng Yakuza. Kaya nga, Yakuza, andyan si Boy Ting Ting. Oh, pumasok. Boom, basta kami Chrono para lang kay Raven. Let's see. PDB, walang damage there. Oh my God! Delikado sila dito. Nako! Ano yun? Nako, wala sila damage. Walang, nahatak pa, walang vacuum. Walang wall. Naku po, ang sakit, Kuya Eddie. Pero Yakuza is there. Pero ito, pinibita sila dito. Ang ganda ng pasok ni Ewe. That's a good play. Great play kami ni Ewe. Start! Nasaan na yung BB? Wala pa, mga 10 seconds to go. And despite Boombox ito using his chrono para sa wala, okay lang. Naku, Primo, delikado. Ito na sila. Mahabol na sila. Oh no. Pinabalik. Boombox might fall down. This could be a disaster. Patay! Walang buyback. Kasi bumili ng Daedalus. Naku po, TP na, relocate na Jer! Relocate na Jer! Bibigil sa tayo ni Jer! Ayan na, nawatak mo na 2 mulas, brothers! May mga kapit na mag-isa ka lang, may patay kapag nag-relocate dyan, Jer! Yari! Naku! Wala, di niya ginagamit. This is very... Na-boombox yata tayo dito, let's see. Oo nga, walang buyback! Ito nakatrabaho! Oh no, the comeback mechanic! The comeback is real, mga kaibigan! Akala ni kanina, camprod, pero comeback pala. Hintay nila. Ay, naku, sinapak! Nako, wala yata ulti si Primo, di ba? Oo. Meron na. At ito, 2 bakunat. Alin mo, ang item sa 2 bakunat, ang BKB na si Kuya Primo. Oh! Nandito sa taas! What a shit! Dahil na naman tayo, Stephen Curry is in the house! Nahamon din si Morty, ang ultimate, ang Pinoy Puset! Lahat. Pinabalatan ni Ewe, pero hindi! Nabarak si Sril, Yards Dota, binanata, hinahamon ni Debbie! Oh my God, si Ewe, hinahampas! Oh my God! Ang layo! Ang layo na ni Future! Si Future para sa baba! nag-TV si Future, buhay pa rin! Trip to Jerusalem, Jer! Jerusalem, Jer! Ay, nako! Alam mo ginawa nun? Trip to Jerusalem si JJ, tapos itong si Tiny, focus dito lang, trabaho lang, 4G dito takbo. Pero hindi, magaling rin talaga si Ewe dito. Alam niya, pag binusit, ang 4G, ang signal. Oh my God. Display. Ako muna ako. Pero the mere fact, Lon, na nahati yung crowd. Yung isa pumunta kay 4G, yung isa pumunta kay, kay Yajdoto. Hindi pwede magkamali dito si Boombox. Si Boombox ang susi dito. Kaya hindi sila makaakyat dahil sa kunay taas to. Kabadog sila. Pero ngayon, eto na, sila naman naabante dito. Kasi, may buyback ba si... Uy, may buyback si Kuya yan. Ay, handa. Naku po, walang buyback po. Nung pagkamatay na kanina, may buyback siya, hindi pa rin siya gumasto. Sabi niya, mamatay ako ulit eh. Alam ko, mamatay ako ulit. May buyback si Boombox ngayon. This time around, mga kaibigan. Here comes the boom. Primo, nagbigay bina. It's time. Oras na, hinatak. Kinangkong. At ito, sinasabak na dito. Where is the clip? Walang clip. Oops, wall. Yan, tama muna yan. Wall muna bago vacuum. Sa ganitong sitwasyon, you need to... Oh, error. Tapos, wala na. Uy, hindi pa nabasag. Naku po. Jer, buhay pa Jer. Buhay pa. Ay, nakikita si Primo. Primo, may fall down na. Pagka Grimmer Cap was Oy. Oh, pinahampas mong sakit. Tinamaan na mga chuplets, sinagis. Oh, Fox dito. Fox, delikado si Fox dito. He needs to go back. Kimo. Ako. Counter, lang. Ito na. Oras na! Si Kimo, hinampas. Pinabalik na naman po, Fox naman this time around. Naku, Fox might fall down na here as well. Kimo, hinahabol dito, walang mana. At ako, Kimo might fall down. Boom! Kimo falls down. Oh my God. Si Fox naman at ang susunod, mga kaibigan. Oops. Naku, nauubos sila dito. CNS just pulling away with the kills. Mga kaibigan. Tandaan nyo, may Tiny naglalakad na. Ito na, butterflies na. Butterfly na. Hindi pa binanag Tiny Wiz, mga kuya. Easy 1-5 na sana. Pero ito, grabe naman si Polo. Grabe, Kuya Boombox.
easy ka lang. Kailangan mo ng pusong mamito. Tingnan mo, di na nagawag ng relocate ito. Casual walk-in na lang po dito. Ang kupunan ng CNS. Oh, may mapakbahay! Ay, Brisel Baboy, ito na naman ang mga chicken and bacon moves. Ito, pumasok na, papasok na dito si Kuya Boombox. Oops! Nirelocate. Sa baba! Sa baba! Ayan na! Ay! Nahuli! Ang ultimate puso! Nag-focus, tingnan mo! Raven, mga kaibigan! Pinapasok nila dito! Wow! By CNS! Mga kaibigan! Pero hindi. Gusto nila pasagin to. Kumampas pa! At nako, killing spree. Tumakbo na lang si Yaj. Alam niya kasi may buyback siya. He needs to survive. Inahabol dito, Primo. Ay, ito, nainis na lang. Nagtitipi. Hoy, bawal ka mag-TV dyan. Pinagawa mo. Na ano pa, naswerte pa mami. RNG in the worst of vacuum wall. The wall. At nako, ito na si Kuya Ewe. Tumatakbo, sumama sa jogging technique. Tinamaan ang boy bawang crackers. Yamaguchi might fall down. Pero nung hindi nila alam, this is space created. Pero Kuya Bumba, sumakapas. Oy! May bawi dito kay Secretion. Tipi-tipi rin. Oh, very smart nga pala para kay kay Yaj Dotting mo, nasan siya ngayon? Nasa bot siya. He is controlling this lane. The pace of the push. Oo. Mga kaibigan, you can never be too happy. Kasi may buyback si Tiny. Grabe rin talaga si Yaj, no? Siya yung nakakainis. Kumbaga ang ginagawa niya, binubulas niya sa mid, tapos nag-relocate. Grabe rin si 4G pa. Oo. Ang galing rin ni 4G. Yung call niya, yung playmate niya na, taka din tayo sa may bot, tapos bahala na si Yamaguchi at saka si Yaj Dotto sa may mid. At that led to execution again, overcommitment. Oh my goodness, Yaj Dotto na lang between niya dito. Wala pa daw kasi paring Tony. Right click na lang. How can they defend, Parekoy? Oo, balik pato na yan, mga kabayan. May dadala balik. Dalawang lanes na, pero abo to sa isang Spartacus push. Tingnan natin. Spartan push to, pre. Kailangan wala ka tax din si Boombox eh. Oh, wala nag-overcommit siya sa 4 damage. Yung Chrono naman kasi ang lagi nahuhuli lang isa. Kanina nag-try si Boombox na humuli ng dalawa pero ang problema madula si 4J. Tsaka isa pa rin mapapatay mo. So, ano kaya next item niya? Yun yung crucial dito. Tsaka hindi dapat siya bumili ng maraming item kasi no buyback, no win. Ang dami yan. Oo. Iba na ngayon ang Dota. Pag ngayon hindi ka nag-iipon ng pera. Oo, wala. Pressure. Pwede. Pero naka-tax speed yan. Oo, at saka saan nilalagay, di ba? He needs to get rid of Aegis first. Alam namang i-mag-swap, di ba? Alam namang 7 slots. Ano niya? Power trades. Ano na, no boots Dotto. Mga kaibigan, dos na lang. Nako, walang himala. Pero dos na barracks. Grabe. So ngayon, nakabantay sa natin sila Tiny dito kasi isang right click, isang tititigan. Wala na yan. Ito na yun. Oo. This might be the final push. Ito na yung final. Walang buyback si Boombox dito, ha? Kuya. Nag-refresh eh. Oy, ni-right na ni Primo Mami. Wala na range racks. Melee racks is what we're talking about. Kailangan ito nawasan. Napapainit. Masakit si Yaj dito, ha? Pero hindi, tama itong ginagawa nila. Pero, uy, masakit. Ang sakit! Bakit ganun, Kuya Eddie? Wala, ni-right click lang. Parang... Oy, pinabalik dito! Oy! Galing. BKB would be used by Primo just to avoid that. That's bad. Mga kaibigan, wala na siyang BKB. Papasukin sila dito. 5 seconds BKB, mga kaibigan. Inawa ng disaster. This is a disaster coming in. Let's see, asa na si Boombox dito. Si Boombox dito. Sapak sila, sapak! Uy! Ang ganda ng Chrono na huli! Magkatabi na! Magkatabi ang Skype at Araneta dito! Boy pa rin si Raven, mga kaibigan! Pero patay na! Si Yaj Dota naman nasa likod mo. Pa si Yaj dito. Wala makakapigil sa kanya dito. Let's see paano didiskarte yung base ng kalaban. Tatakbo na dito si Raven. Tinakbo na dito si 4G. Ang ultimate puset! Double Chrono! Double Chrono! This might be the ultimate play! Double Chrono! Walang namatay! Oh my God! Yamaguchi! Yaj Dota is in the house! The future! The future time! Huli ka pa, boy! Oh my God! At ako! My God! Double Chrono! Wala nang Chrono! Takbo na Tom Jer! My goodness, Teki! What happened? May Chrono ka nga! Wala ka naman damage! Wala man lang ni isang follow-up. Ang nangyari lang, dinilay mo lang kung mag-install mo. Hindi sa walang damage. Kung baka naubos na yung nila eh. Lahat ng Arsenal, lampala. Tandaan mo, nag-BKB, nag-apoy-apoy, nag-kuryente. O, anong susunod dun? Wala naman silang physical damage. No physical damage, no win. Nagamit na roar, nagamit na epi, nagamit na yung ward. Nako, tinignan na lang dito ni Kuya Yaj. At naku po, BKB na naman. 5 seconds lang yan. Naku. Wala na. My God. CNS, if ever they win this game. Grabe, hindi siya comeback talaga. At ito, si Kuya Boombox, ito na nga, malambot pa, masakit. Masakit ang apoy dito. Death ward by Oh, pero cancel! Nopi! Nopi pa Nopi. At ito na, binabalatan na Barracks, Yaj, the future. Grabe magbaksag, makakailan tayo pa si Rodman. Mag-isa lang. Sige mo, inuhuli
sige, sa'yo na yan. At sa amin ang barracks, mga repa. At ito na, Mega Clips na po, magkaka-arcana na. Marami si W2. At ito, wala akong masabi dito sa combination plays ni 4G. Nahuli ng dalawa. Nahuli sila dito tatlo. Pero ang ganda ng pwesto, si 4G nandito, malayo sa signal. Si 4G, nahuli yung Tiny. Nandito yung Tiny. O sige, banatan yung Tiny. Pero okay lang yun kasi si 4G nga, parang siya, parang kapag nag-commit sa kanya yung kalaban, ang sulit! Oo! Every skill na ibato kay 4G is a wasted opportunity para makounter mo si Bibi o si Yakuza. Ultimate Yakuza na to. Tanda natin na nag-buyback si Tiny pero yung pa rin nakagrabyado pa rin yung Exe kahit na gano'n ang nangyari. Beautiful Dota mga kaibigan. This is one of the most epic games that I've seen. Kumbaga, pumupusto ang execution dito pero sila yung natatalo sa trade. Oo, yung pagbangon talaga ng kanina, hindi naman sila masyadong naapi, pero... Inapi sila ng early. Oo. Nakawa ng gubat, binugbog yung whiz. Pero ngayon, napapangiti si Kuya 4G. Grabe ang galawan Lahat ng pambabastos na ginawa ng exec ngayon, nasagot na nila. Pero pinakamali doon okay lang bigay mo yung whiz, pero dapat respect ban to tayo Kaya siguro nila, kaya nila, pero hindi pa tapos to Pero nakapakinayan kasi parang kulang sa vitamina si AOE. Dapat nag-battle type na lang siya. Yun yung problema talaga doon kapag nag-Beastmaster ka. You have the disables pero wala kang DPS. Wala kang damage. So, ang nangyari, sige, pagkaroon, anong gagawin mo? Yay! Yay! Taas kamay! Kahit yung baboy mo, isang hampas na lang, ginawa ng lechon. Doon yung mga panahon na kung hindi sila lol, kung hindi sila nag-Witch Doctor, kung Lion yan, tapos mid na Lina, pwede pa Hindi. Kung build ko sa build lang rin Okay lang yung Necrobook pero next mo siguro SNY, mga ganun utility. Hindi na yung mag-aasa ka na lang sa mo. Pressure okay lang, pero... Sino ang pressure na si Kuya, Oo. Nga, dalawang disable tapos... Diba? Nga, diba? At some point talaga masyadong malakas yung DPS ng kalaban. They are relying too much on Primo pagdating sa DPS. Nakakanakaw siya ng damage kay Tiny. Palagi mo, Hex mga... Hex nga sana Ako talaga... Pero lang repressure, ganun din yun. Sa bagay, Diba? Tapos pa BKB. Oo. Pero ngayon, tingnan natin mga kaibigan, ano gagawin ni paring Kuya Yakuza, 26 Kiao. Kaya... Buyback. There is no... Wala, ang ginagawa dito ng TNF, pre. Naghihintay lang sila ng buyback. There is no... yung buyback, tapos rock na ito. 3 minutes for buyback mga kaibigan. I guess Roshan is also in tall order ngayon. Wala pa ata, medyo malayo-layo pa. Malayo-layo pa, pero alam mo yun, Mega Clips na Kaya nga, okay na sila Ever chill. Kaya nga. Ayan, literal na highway to hell ngayon. Itong sila, Kuya Boombox and Company. At grabe mga kaibigan, itong Execration Tower Defense. Ito, nagbago na laro, hindi na Dota. Napaan na sila. Napa-Elements TD. Wala defense, level 1 defense. Parang, mas maganda nga yata yung battle. Fury is okay, early game. Pero, for farm. Pero I think it's too much na Midas tas Battle Fury. Masyado. Totoo. Siguro dapat, isa lang sa dalawa. Kasi pilit yun Well, of course, may damage ka sa Battle Fury, pero anong kasunod nun? Hindi kasi siya upgradable item kundi MJO. Oo. Diba? MKB, mga ganun. Pagka MJO mo, pagka Master mo, naging MJO, everybody happy, masakit na sumapak. Diba? Ang problema pati sa Battle Fury niya, hindi naman rush. It was the second item diba? So, kung yung timing niya nag-suffer yung item progression niya. May natin sinasabi na hindi okay yung gold dependency niya ng una Pero kasi at some point, hindi nasulit yung Fury. Kasi number 1, hindi naman nagsama-sama yung series. Pangalawa, mag-Fury ka, isa pa rin nahampas mo, hindi naman tumatama Hindi nakakahuli ng lima At saka, kumbaga sobra na yun yung Battle Fury pang farm niya sana, pang flash farm. Pero kaya nga nag-Midas kasi para may flash farm ka na. Mabilis. Oo. So ngayon, Maelstrom could have been a good choice nung mid-game kasi una, mas mabilis mabubuo. Pangalawa, may damage ka, kaya aminin natin na at the earliest point ni paring Boombox. Ang tawag dito, ano pangalan nga niyan? Ang Void, itong si Jorge, magical damage talaga kasi yung stun niya, yung bash niya, magical damage 'yun. Talaga. So, at some point, yung RNG, mas maraming attack, mas mabilis. Sana umasa na lang sa RNG, di ba? RNG Jesus. Kaya kasi wala Battle Fury, parang hindi nag-pay off yung investment. Yun lang yung sinasabi natin. Ito, MKB, maganda yan. Pero, attack speed, kulang pa rin. Wala siyang MOM. Refresher. Yan yung dating pinag-uusapan Parang ang moral dilemma, ang dilemma noon ni Boyd, kaya hindi siya ginagamit. Kasi, karamihan sa mga carry, pansinin mo lang, di ba? Karamihan sa carry, either or lang ang kailangan. Merong carry na ang kailangan lang ay damage.
merong hero na kailangan lang ay attack speed. Oo. Ngayon si Boyd, ang problema sa kanya, noong unang panahon, kailangan niya ng pareho, attack speed at saka damage. Pero sinagutan ni Iceberg kasi kapag nasa loob ka ng chrono, yung damage nung time lock mo, doble. Everyone has no buyback, so we are expecting 2 minutes pa na farming, defensive farming, para Execration has to come up with something big. Oo. Has to come up with BOT siguro ni Faceless George and do something extraordinary just to contain mga kaibigan. Yan na, may buyback na, Jer. Oh, naku po, Naku, na si Moonshard Tony. na. Yan na, nilabas na nga ang Moonshard mga kaibigan. That's 120 attack speed. Naku po. So, Almost, ano yan eh, kung equivalent sa percent, that's ano, tao dito, 200% attack speed. Grabe. Tapos, ite-enter mo pa. Binigyan mo pa na overload signal. pa, oo. Binigyan mo pa na Signal. Ay, nako, Primo, huwag ka munang. Huwag kang lilitaw dyan, boy! Lilitaw dyan. Ay, nako, si Nako, Dapulog. Nako, nahuli si Ewe dito. Ewe has to react. Pinagalit pa! This might be the nail in the coffin, sinapak. Si Kuya Ewe dito. Walang nako si Kuya Ewe. The-press patay! Naku po, what a disaster! Nag-nalitot pa! Wala sila mahal! Oh my God! Move back! Oh my! With the great one! Hinahabol sila dito. Tiny wapas! Yun na ako! Si Tiny! Ito pinakaroon nila. Kung din ko sa si Ponji! Pinakalik sila dito! Pero hindi! Nasa likod naman! Oh my goodness! Primo! Hinahabol! Nako! Wala silang damage! Walang nagawa! It's over! It's over! Grabe! Grabe! Outplayed on the late game kung kailan pa yung dulong-dulo. Dulo ng walang hanggan dahil nangyari kay Ewe. Ay, ano nangyari kay Ewe ito? Napitas! Napitas, nag-roar, nag-refresh, namatay. Tapos si Boombox! Nag-chrono sa wala. What a play by Execration! You've never seen this para sa isang veteranong team. What it is? Mga kaibigan, what it is? What happened? Grabe.